we are continuing our ang ating series or ang ating tema. We are declaring that this month is our soul-winning month. So lahat tayo, every one of us, ini-encourage namin ang bawat isa to win souls. Pag sinabing win souls, you will approach people, mag-share ka about kay Jesus, you will tell him or her na si Jesus lang yung only way sa heaven. Kasi tulad ng pinanood natin kanina, may hell, okay? May impyerno, pero at the same time, meron namang heaven. Okay, so importante na kilala ng lahat ng tao, hindi lang kilala, no? Kasi marami nakakakilala kay Jesus, pero kilala lang sa name. Sa atin, you and me, lahat tayo na nandito, sabihin mo sa katabi mo, ikaw at ako. Ikaw at ako. Mag-share tayo. Share tayo. Sa iba. Sa iba. Okay? Baka kayo lang kasi mag-share sa bawat isa. Okay? Mag-share kayo sa iba. Okay? You will share the gospel. So today we are continuing our week number 2. Last week pinag-usapan natin, naalala niyo ba kung ano yung pinag-usapan natin last week? Last Sunday? Anong title? Anong title? Hindi na naalala? Priceless Me. Okay? So, tinan mo yung katabi mo, alam mo ba na yan ay walang halaga? Yan ay walang kasing halaga. Oh, walang kasing halaga yan. Okay? Importante sa Diyos yan. Binayaran niya ng buhay. Actually, nung dalawang point yung pinag-usapan natin last week. Una, sa sobrang halaga mo sa Diyos, sinabi niya, mas mahalaga ka pa kaysa sa buong mundo. So kahit meron kang buong mundo nasa iyo, lahat ng gusto mo makuha, kung yung soul mo naman is mapupunta sa impyerno, baliwala lang yon. Kung papipiliin mo si God, yung soul ba o yung buong mundo, ang pipiliin niya ikaw at ikaw at ikaw pa rin. Okay? Ganun ka halaga. Ito pa isa. Sa sobrang halaga mo sa Diyos, mismong pagka-Diyos niya, hinayaan niyang yung pagka-Diyos na sinuko niya. Okay? Sinuko niya kasi nung bumaba siya dito, pinitawan niya yung pagiging Diyos niya. So mas mahalaga ka. Okay? Ganun ka kahalaga sa Kanya. Kaya hindi lang ikaw, kundi lahat ng tao equally important sa harapan ng Panginoon. Kaya importante na mag-share tayo ng gospel. Kasi marami tayong mga kakilala. Siguro may mga kakilala kayo na lagi nag-i-emote, no? Na parang pag kinakausap mo, laging nabiyang sa'yo, kinakawawa ako sa school, lagi ako pinupuling, lagi ako. Kasi siguro naman mga ganyan drama. Pero lagi mo sasabihin sa kanila, ikaw yun nandun, sabihin mo sa kanila, hindi, importante ka sa Diyos. Amen ba? Amen. Amen. So siguro ganyan din, nararamdaman mo sa sarili mo, you feel like, lagi ka nagsasalpiti, di ba? Pag tumitingin sa salamin, ano ba yan? Bakit ikaw lagi ang nakikita ko? Ang isama ka lang sa sarili mo. You feel like parang ano ba yan? Wala mong magbabago sa itsura ko. Bakit ganyan? Bakit sa umaga? Wala mag-isa sa bahay. No, I will tell you. Si God, kung sa palagay mo, wala na pakialam sa iyo lahat, si God may pakialam sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, may pakialam sa iyo si God. May pakialam sa iyo si God. Amen. So week 2, pag-uusapan natin, I am epic. Can we say that again? 1, 2, 3, go. I am epic. Okay, so most of the time, gagamitin yung word na epic, no? So alamin natin kung ano ibig sabihin ng epic. Pag sinabing epic, ang kanyang meaning is, sige, labas mo, remarkable. Next point, impressive. Then last point, heroic. Okay? Yan yung ibig sabihin ng epic. So kapag ka binabanggit yung epic, alam mo na yung ibig sabihin. Remarkable, impressive, and heroic. Okay? So pag sinabing, I am epic, you can say to yourself at the end of this service, nawa masabi mo sa sarili mo, I am remarkable, I am impressive, I am heroic. I will tell you why. Okay? Mamaya. Okay? Huwag ka naman masyadong kasi baka naman sabihin, mayabang ako. No, I will tell you why. Bakit mo masabi na ikaw is epic? Amen? Can you say that again, word? Epic. 1, 2, 3, go. Epic. Okay? Okay. So, ngayon, nag-interview ako, nag-ask ako ng questions sa page na, sa group natin, sa Youth of Place. So nagtanong ako, ano yung paniniwala na nung bata ka, akala mo totoo, pero nung lumaki ka na, hindi naman pala totoo. So nagbigay tayo ng sample. Okay? So pagbabasa lang ako ng ilan, okay? Hindi ko babasahin lahat kasi umabot ng 4,500 yung nag-comment. Joke lang. 45% lang. Mga tao, 45 lang nakatao, pero paulit-ulit yung iba. So I will read some. Okay, so sige nga, pwede pa lapitan yan, malabo pa ako. Okay. Sabi ni Daryl, okay, palakpan na si Daryl kasi Daryl, okay. Sabi, bawal matulog kapag busog. Baka daw,
Pangungutin. Sino dito totoo naniniwala ka sa ganyan? Dati. Kasi hindi naman talaga, may nakausap mo isang araw, hindi naman talaga pangungutawag doon. Talaga mayroon lang nangyayari sa iyong digestive system about yung pancreas mo kasi kapag kabusog o nag-expand, so makakahadlang yun sa paghinga mo. Okay? May scientific explanation. So, alam sa madaling sabihin, pangungot na lang, okay? Kay Ate Abby, pala si Ate Abby, nandun siya. Ayun, si Ate Abby. So sabi, kapag daw nananaginip ka, na natanggal lahat ng ngipin mo, okay? Kailangan pagkagising mo, agatin mo raw yung kahoy. Okay, para hindi mangyari ang bad luck. Paano pag walang kahoy? Bakal. Okay, bakal na lang, mas effective. Okay, kaya lang anong kahoy? Okay, bahala na. Okay, kay Kuya Mark lang, hindi si Kuya Mark. Okay, Kuya Mark. Okay, Kuya Mark, sabi, pag hindi ka daw, o pag hindi ko daw nilagyan ng alcohol, yung sugat ko, may lalabas na trend. Iba-ibang kultura to, kasi yung iba may lalabas na pare. Di ba? Ano pang ibang lalabas? May mga lalabas pa rin. Ha? Voltes 5? May lalabas sa Voltes 5? Okay, so may lalabas na yan. So, totoo ba? Nangyari ba? Hindi, di ba? O, ano ba? May Kuya Chamber. Ayan, si Kuya Chamber. Palaban si Kuya Chamber. Okay. Kapag makati yung palad, ilagay o ipasok sa bulsa. So, nag-joke siya dyan eh. Okay, magkakapera ka daw. So, lagi daw siya nagpapakagat sa langgam para laging makati. Ayan, haha, joke. JK. Okay. Next, kay Pastora Natalie Bigkas. So, Natalie Joy. Si Ate Pastora, palapakan natin. Okay. Pag nag-tik-tik, yan ba yung dyaryo? Chik-chik-chik, gano'n. Yan, ganyan. Kasi tik-tik eh. Oh. Yung butiki, may darating daw na pera. Okay, sino madami ditong butiki lagi sa bahay niyo? Sino? Pero may binubutiki yung bahay natin, di ba? May tumating na pera. Minsan palabas yung pera, di ba? Okay, kay Ate Angel. O, palaban na si Ate Angel. Sa harapan. Sabi ni Ate Angel, kapag hinakpangan ka daw, dapat hakpangan ka ulit para di mabansot. Anong nangyari? Hindi na balikan si Pastora. Okay? Nung hinakbangan siya. Okay? O, so, okay. Kasi Ate Kailin, ayan, yung heaven, nagtatago lang daw sa mga ulap. Ayan, ayan, mga paniniwala natin. Sige, kay ano tayo? Kay Bobs. Kay Bobs? Asa mo yung kay Bobs? Hindi daw ako pogi. Hindi daw ako pogi. Totoo yan. Ano? Kung bata ka pa, sinasabi yan, di ba? Kahit sa akin sinasabi yan. Pero ngayon, hindi daw totoo. Okay, so then, kay Kuya Den, kapag nilagay daw yung muta, ano ba ito? Ng pusa sa mata mo. Okay, makakakita ka daw ng multo. Or yung third eye. Makakakita ka ng third eye? Ay, grabe. Ng multo. Okay, magkakaroon ka ng third eye. Okay, so, di ko alam kung totoo yan. Hindi naman tayo. Okay, kay Kuya Ross, pag natanggal yung ngipin mo, ibabato mo sa bubong para tumubo daw. Okay, sino dito nagbabato ka ng ngipin sa bubong nung maliit ka pa? Okay. May tumubo bang puno sa iyong bubungan? Meron ka? Wala. Okay. Wala. So, ibig sabihin, hindi talaga yung totoo. Yung kay Kuya Jeff na tayo. Sabi ni Kuya Jeff, may treasure daw sa dulo ng rainbow. Nice. Ayos. Sinubukan mo pumunta, Kuya Jeff? O sige. Ano pa? Yung kay Kuya Mark, pag nagsinungaling, taas na, Kuya Mark. Sige, taas pa. Ayan. Pag nagsinungaling ka daw, hahaba ang ilong mo. Bakit si Rogie? Kasi may hugot yan doon. Banda doon eh. Okay? Si Rogie. Paano daw si Rogie? Okay. So, ayan. So, hindi ka napapasahin lahat. Madami. Okay? Pero may mga paniniwala na sabi kapag ikaw daw naligaw, may nilagay din dyan. Di ko na alam kung saan. Babalik na rin daw yung damit. Ang tanong ko, paano pag gown yung suot mo? Diba? Hirap nun. Diba? Siguro nakarating ka na sa parorolong, nakita mo na yung daan bago mo makabaliktad yung gown. Okay? So, diba? So may mga paniniwala tayo. Ngayon nagde-declare tayo ng soul winning. Okay? Gusto natin mag-share ng gospel. Kaya lang, meron tayong mga maling paniniwala na akala natin totoo na hanggang ngayon ina-apply natin sa life natin. Kaya minsan ayaw mo mag-share ng gospel
no, ayaw mong mag-evangelize, o ayaw mong yung pag-usapan ng tropa mo, sa family mo, ayaw mong pag-usapan about kay God, kasi meron kang paniniwala, meron tayong paniniwala na kasanayan natin. And today, i-break natin yan, yung mga paniniwala na yan. Handa na ba kayo? Amen! Amen. Okay, game muna tayo. Alam mo yung name mo, di ba? Alam mo yung name mo, tama ba? Philip. Ganito, try lang natin yung umpisa ng pangalan mo, yung letter, yung pinaka-umpisa. P. Kung ano man yung umpisa niyan. P. Gawa mo ng isang adjective na talagang magdi-describe sa'yo o yung gusto mong maging. Okay, halimbawa ako, Ryan, ang umpisa ng pangalan ko ay R. Okay? So, pwede ko sabihin, I am remarkable Ryan. Okay? So, kung ano man yung unang letter ng name mo, okay? Try lang natin. Isipan mo ng magandang adjective na ididikit mo sa unahan ng pangalan mo and then sabay-sabay nating babanggitin. Okay lang ba yan? May naisip ka na? May naisip ka na? Try natin. Sige. O, try natin. O, sige. Okay, so try natin. Sige nga. Magtatawag na lang ako. Okay, magtatawag na lang ako. Si Vivian. Vivian, tayo ka. Kung anong itinig ko sa pangalan mo, sige, pakilala ka. I am, katulad ko kanina, I am remarkable Ryan. So, ikaw, pakilala mo. Okay. Wow! Sabi niya, I am victorious Vivian. Ayos! Okay, victorious. Okay, dito naman tayo. Dito tayo. Si... Tinuturo? O, sige, try lang natin si ate. Sige, okay lang. Tayo ba? Sige. Ang pangalan, Maika. Okay. Sige, tayo ba, bilis? Sabi, anong inidinig mo sa unahan ng pangalan mo? So, tapos introduce mo sa name mo. Sige, game. Sige, tayo ka. At nahiya? O, sige. Kaya Ivan na lang. Lipat natin kay Ivan. O, sige. Tayo ka, Ivan. Paano mo yan anong inidinig mo ano? I am in friendship. O, pakinggan na si Ivan. I am Igor, Ivan. Okay, Igor talaga. Okay, last. O, dito tayo sa kabilang side. Kay Alex. Sino gusto kay Alex? Si Alex. Alex, tayo ka, bilis. Tayo ka. Ayusin mo yan pa eh. Sige, go. I am admirable. Ayos! Okay, I am admirable. Accountable na lang. Accountable daw. Accountable na lang. Kaya ko. Ha? Accountable na. Adi? Sino dito letter O ang umpisa ng pangalan mo? Letter O? Wala. Si Ogie? Meron ka ba naisip, Ogie? Wala. Okay. Kasi ito makinig kayo meron akong napalitaan na nagpag-game din sila ng ganito as icebreaker, and then nung pinatayo sila sa stage, letter O yung pangalan niya. Hindi ko alam kung anong name niya, nakalimutan ko na. Pero letter O nag-uumpisa, and then pinakilala niya yung sarili niya, sabi niya, I am ordinary, tas yung pangalan niya. So nagtaka yung paso, bakit ordinary? Sa inyo ba dito, parang kaya yung bansagan yung sarili niya na, ordinary lang naman ako na tao. Sila dito, yung parang ganun ka. You feel like, you wake up every day and then parang, wala, ordinary lang ako. Ordinary day, ordinary me, wala akong mararamang sa buhay, alam mo yun, just me. Okay? So today, kung ganyan yung paningin niyo sa sarili niya, I will tell you, from unordinary people, or person, or youth, or young people, you can be an epic one. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, pwede kang maging epic. Pwede kang maging epic. Ang totoo, mga kapatid, ang baba talaga ng expectation sa atin. Pero yun marami akong nabasang article, mga kabataan, guys, tingin kayo sa akin. Marami akong nabasang article na talagang ang tingin lang sa kabataan ngayon. Sa mga kabataan, tulad natin. Na mababa talaga yung tingin sa atin. Mababa. Kasi, bakit daw? Kasi,
hindi daw tayo ang baba daw ng natin, yung attention span. Ibig sabihin, hindi ka masyadong nakikinig, hindi ka interesado sa mga bagay-bagay, hindi ka nagbabasa ng libro. Yung mga kabataan daw ngayon, interesado lang sa showbiz, lagi daw kasama yung cellphone, ka-text kung sino-sino, babal sa internet, nanonood ng YouTube, kung ano-ano ng Facebook. Ordinary young people, bayad ba kayo? Totoo ba to? Totoo ba to? Sa pagkakakilala nyo sa sarili nyo, sino dito magsasabi, sometimes, sino magsasabi ng ganyan, sometimes ganyan nga ako. Pero ba? Matapag talaga yung tao na nagsasabi, oh, ganyan ako minsan. Meron pa ganyan, kaya niya magbasa pa kayo. Okay. Amen sa mga sa mga hindi nagtaas ng kamay, siguro hindi niya nakahalata lang, no? Ito pa, specifically sa Manila, ito yung expectation sa mga kabataan. Sa Manila to, huwag masyadong dito sa atin, okay? Sa Manila, ito, ayon sa pag-aaral, ang expectation ng mga adult sa Manila, sa mga kabataan sa Manila, ganito, mabuntis at makabuntis ng maaga. Expectation ito ng mga matatanda. Kapag ikaw daw, kabataan ka na lumaki sa Manila, ganyan din expectation sa'yo. Mag-drop out sa college. Expectation yan. Ine-expect na yan. Kumbaga, inaasahan na yan. Kumbaga, pag nangyari, well, ine-expect na namin yan. Ganyan naman talaga yung mga kabataan. Okay? Sa Manila to, I don't know here. Pero, siguro, pero sa Manila ito. And then, maging dependent sa magulang forever. Ganun daw yung expectation sa Manila. Okay? Meron. Wala lang to, survey lang to. Kahit sa Google, ang baba ng palingit ng sa akin, Google. Oras na to, pakinggan mo yung Google. Teens and nag-search ako. Ang sumunod ng mga search, teens and social media, puro computer. Teens and dating, puro shota. Teens and technology. Technology, cellphone na naman yan. Teens and technology. Teens and... Diba totoo? Kahit Google, dinatown tayo. Diba? Kahit Google, ganyan yung paningin sa atin. Wow! Pero totoo ba yung stick? Effective kayo Diba? So, ang baba ng sa atin, paningin sa atin. Ganyan yung tingin sa atin. Ito pa. Pakita mo yung next picture. Anong tingin nyo dyan? Gamit dyan ang kulay. Sige. Butuhan tayo. Butuhan kayo, Malcolm Lord! Ito. Sino dyan ang nakikita nyo blue and black? Nakikita nyo blue and black? Tunay na may mata! Sino dito nakikita nyo white and gold? Kasama. Alokon! Buhay na naman! Di ba? Ganito, tingin kayo. Tingin kayo sa akin. Guys, listen. Alam niyo ba na maraming magkakapamilya simula nung lumabas yung picture na? Maraming magkakapamilya nagtalo-talo, maraming mag-best friend naghiwalay. Totoo yan! Nabalita ko yan sa Ellen. Kilala si Ellen, ni Jenny. Pinalita rin yan, marami daw talaga nagtalo-talo, mga magkakaibigan, mag-best friend, magkaklasmate, nagtalo-talo. Hindi nila nagpansinan. Dahil na sa damit na yan. Kasi yung kulay. Okay? Eto, ang totoo, ang kulay talaga yan, next slide, ang kulay talaga yan, eto. Original yan talaga kulay yan. May explanation kung bakit ganyan kasi depende yan kung paano mo tinitingnan yung mismong damit. Tapos yung liwanag kasi, yung pinicturean nyo, yung liwanag kasi naka-apekto doon. May shadow doon, makinis kasi yung kanyang texture. Okay, so kapag tinamaan ng ilaw o ng liwanag, merong nangyayari. Okay, hindi siya talaga nag-iba ng kulay, pero sa mata mo, pag bumapasok na yung kulay, iba na yung perception ng utak mo, kaya iba yung nakikita mo. Ganun yung paliwanag dyan. Okay? Pero ito, anong punto? Bakit ko pinapakita yan? Gusto ko ba mag-away tayo? Hindi. Hindi. Okay? Kasi sinasabi ko lang, katulad ng pinag-uusapan natin ngayon, most of the time, napapaniwala na tayo nung mga sinasabi ng tao sa paligid sa atin na ganyan ka na lang, ordinaryo ka lang kabataan, wala kang mararating sa buhay, kasi ganyan ka naman talaga. Ganyan naman lahat ng kabataan sa mundo. Di ba? So, ano nangyayari? Kapag naririnig mo yan, parang napapaniwala ka na, oo nga, ganyan nga talaga ako. Parang yung damit. Ang unang tingin mo, kala ko gano'n, pero hindi pala. Eto, I will tell you this.
hindi ka, yung ikaw na mismo paningin mo sa sarili mo, hindi ikaw yan. Nilikha ka ni God na maganda, nilikha ka ni God na gwapo, may talento, may kakayanan. Naniniwala ba kayo doon? Amen! Amen. So hindi ka ordinaryo. Okay? Ito sabi 1 Timothy, sabi 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young. But set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Sabi, huwag ka daw, huwag mo mayaan na ikaw ay minamaliit, tinitingnan ka pababa ng mga tao sa paligid. Okay? Don't let anyone look down on you dahil kabataan ka lang. May magagawa ka. Ang sabi, be an example. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maging example daw tayo. Example daw tayo. O hindi lang basta example na yung ano ginagawa natin. Pag sinabi example, paano example? Maging halimbawa ka daw in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Okay? And then, ito pa sabi sa isang quotation, itong sabi, God can use ordinary men to accomplish His extraordinary work through supernatural way. So kung sinasabi mo na ikaw ay ordinary, okay, papatulan ka yan. Kung sinasabi mo na ordinaryo ka lang, pero I will tell you this, God can use ordinary men. Kahit sinasabi mo sa sarili mo na ordinaryo ka lang, God can use you. Para mangyari yung extraordinary niyang ginagawa dito at yung gusto niyang gawin, yung plano niya in a supernatural way. Naniniwala ka ba doon? Na kahit na sa palagay mo ordinaryo ka, meron kang Diyos na extraordinary. Naniniwala ka ba doon? Amen ba? Amen. Parang wala kayong gana. Amen. Kita nyo, nag-amen kayo? Amen. Kumain na ba kayo? Amen. Gusto nyo mag-exercise muna tayo? Amen. Amen kayo ng amen? Okay, sabi mo sa katabi mo, makinig muna tayo. Okay, in 1 Corinthians chapter 1, verses 26-31, sabi brothers and sisters. Pag-practice nga tayo ng magbabasa. Basahin natin yung mga susunod na verse. 1, 2, 3, go. Brothers and sisters, think of what we were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of the world. Sige, next line. Meron pa yan. Go. God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things, and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Kung sabi nung kayo ay naging Christian, okay? Nung kayo ay nag-decide na sumunod kay Jesus, nung kayo ay nag-decide kayo na, Lord, I will follow you kahit anong mangyari, susunod po ako. Nung nag-decide kayo, I will tell you this, nung nagsimula kayo maging Christian, hindi kayo ganun katalino. Alam niya sa sarili niyo, which is ako rin. Sinasabi ko, hindi naman ako bakit ako susunod okay? Pero kahit na ganun, kahit na hindi sa sarili ko, parang hindi naman ako ganun kagaling, hindi naman ako ganun kahusay. Pero kahit na, I will just follow Jesus. Sabi niya, nung tinawag tayo, nagsimula kang lumakad kasama si Jesus, hindi ka ganon kagaling. Siguro tinitingnan mo rin sa sarili mo na parang hindi ka rin ganon kahusay magsalita, mahiyain ka, and you have all the reason. Okay? Pero sabi dito ni Jesus, kaya ka niyang gamitin, gusto binasa ninyo. Kaya ka niyang gamitin. Okay? Kasi yung mga tinatawag ni Jesus, kahit nung simula pa lang, nung tinawag niya, yung mga hindi nag-aral, para pagka humarap sila doon sa mga taong aral, parang mas may alam ka pa sa kanila. Bakit? Para mapatunayan dito na kung hindi ka sasama ni Jesus, wala kang magagawa. Kasi kung matalino ka na nga naman, tapos mag-share ka, di ba parang mangyayari, talagang matalino yan, magaling talagang magsalita yan. Pero kapag alam mo sa sarili mo na ikaw mahiyain ka, matatakotin ka, ayaw mo sa maraming tao, pero nandun ka sa harapan at sinishare mo yung gospel, ngayon magtataka ang mga tao na, wow, talagang sinasamahan ng ano to, kasi kilala ko yan, mahiyain yan eh. Pero ngayon, ang galing magsalita. Talagang totoo yung sinasabi niya. Amen ba? Amen. Kaya nasabi ko, kung magyayabang ka,
ang ipagmayabang mo si Jesus. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, kung magyayabang ka, magyayabang mo si Jesus. Amen. Hindi yung magyayabang mo yung sarili mo kasi alam mo sa sarili mo, kung hindi ka sasamahan ni Jesus, walang mangyayari sa'yo. Wala. Lalo na sa atin, ini-encourage namin yung mag-share ng gospel. Alam nyo, mahirap mag-share. Totoo hindi? Totoo. Mahirap, di ba? Totoo. Totoo, di ba mahirap? Sangayon ako sa inyo. That's why kailangan natin si Jesus. Kasi kapag hindi ka sinamahan ni Jesus, wala. Wala na. Wala mangyayari sa'yo. Hindi mo nga talaga masasabi si Jesus. That's why ito yung purpose ng topic natin ngayon. You are epic. You can be remarkable. You can be impressive. You can be heroic for the sake of Jesus. So kapag nalaman mo na I am epic because yung God ko is epic God. Naniniwala kayo doon? Na si Jesus is remarkable, na si Jesus is impressive, na si Jesus is heroic. Naniniwala kayo doon? And Jesus is with you. Sabi niya, I will be with you until the very end of the age. Therefore, you are epic. Not because you are good, not because you are wise, not because na ikaw ay aral, not because dahil fluent ka sa lahat ng language, no. Epic ka kasi kahit na wala ka ng mga bagay na yun, kaya mong gawin kasi si Jesus tinutulungan ka. Amen ba? Amen. Amen. Now, we should understand this. Kasi marami tayong misinterpretation. Gusto natin kay Jesus, pero mali yung goal natin. Mga kapatid, I will tell you. Kaya ka naging Christian, number one na reason kung bakit gusto ka ni Jesus lumapit sa Kanya. Kaya nga tawag sa'yo Christian, kasi you are following Jesus Christ. Doon ang galing yun. So kapag ikaw nagpa-follow kay Jesus, you can call yourself Christian. Okay, so as you follow Jesus, you can call yourself Christian. Kaya lang may problema. Marami sa atin, sinasabi sa sarili, I'm Christian, kaya lang marami tayong maling ginagawa. Ang akala natin kapag ikaw naging Christian, you will only go to church. Okay, basta pag pumasok mo sa JNF Church, Christian na ako. Hindi mo pwede sabihin na gano'n. Bakit? Pag pumasok ka ng Jollibee, hamburger ka na? Nagaysa ako? Pag pumasok ka ng garahe, kotse ka? Hindi, di ba? Kaya hindi mo pwede sabihin, pumasok ka na ng JNF Church, Christian ka na. No! Si Jesus yung pinunta mo. The goal is not only to go to church. The goal is not only to read your Bible. That is good. Pero hindi yun yung goal. Okay? Ang goal is, hindi lang umupo ka dyan, makinig ka. Hindi yun yung goal. Ang goal is for you to be equipped. Ikaw ay, yung lahat ng nalalaman mo dito sa church, lahat ng ginagawa mo sa pagbabasa ng Bible, lahat ng nalalaman mo kung nagdi-devotion ka, kinukwento mo sa iba. The goal is to share the gospel and make disciples. Yun yung goal. So kapag ikaw punta ka lang ng punta dito every Sunday, well, that is good. Pero kung hanggang doon ka na lang, I will tell you, hindi mo na, may namimiss ka, okay? Namimiss mo yung talagang mismong reason kung bakit na ikaw ay tinatawag yung sarili mong Christian. Namimiss mo yung target, namimiss mo yung goal. Kasi hindi yun yung goal. May mission tayo. Sabihin nga natin, mission. Mission. Isa pa, mission. Mission. Yung matigas, mission. Mission. Okay, may mission tayo. Okay, pag sinabing mission, hindi ito yung mission impossible. Okay? Actually, yung mission natin, very possible. Bakit? Si Jesus kasi, nothing is impossible. Amen. May hulat ba? So, ibig sabihin ganito, yung mission natin, actually, mission siya ni Jesus. Pero nung umalis siya, may iniwan siya. Yung Great Commission. Okay? To go and make disciples. Ito yung mission. Actually, meron pang mas malinaw na mission na binigay si Jesus. Hindi lang ito sa Matthew 28, yung go and make disciples. Nasa Luke chapter 19, verse 10. Ito yung mission niya, napakadali lang. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Ano daw ang mission? Seek and save the lost. To seek and to save the lost. Okay? So ang mission pala ni Jesus is to seek, hanapin, at pag nahanap niya na, isa-save niya yung lost, yung nawawala na yun. Okay? Lahat tayo na nandito, siguro hindi lahat, kasi may mga first-timer, okay? Pero I will tell you, sa lahat ng first-timer, kung ngayon ka lang nakapunta dito, ngayon mo lang naririnig ito, si Jesus na yung only way sa langit, wala nang iba. Hindi religion, hindi kultura, hindi sinabi ng nanay mo, sinabi ng tita mo, ng lola mo, no. Okay?
Si Jesus na yung only way. Now, sa lahat ng mga matatagal na dito, hindi ka na lost, you are found. Tama? Tama ba? Amen. So ngayon na ikaw ay found, hahanapin mo yung lost kasi ikaw ay kakomission ni Jesus. Yung mission ni Jesus, ginagawa mo rin dapat. Amen. Ang mission ni Jesus, ano yung mission ni Jesus? Save and save. Okay, the lost. Kapag alam mo na meron bang isang nawawala, may hindi pa nakakakilala, meron pa kang mission, hindi pa tapos yung mission. At ikaw bilang follower ni Jesus, ano bang gagawin mo? Ito pa sabi sa Matthew 27 verse 42, ito yung sabi ng mga Pharisees. Pag sinabing Pharisees, sila yung galing kay Jesus, mga religious people, pero galing sila kay Jesus. Nung pinapako si Jesus, ito yung sabi nila, oh, he saved others, they said, but he can't save himself. Inaasar si Jesus. Mga Pharisees ito. Kumbaga sa pelikula, sila yung kontrabida. Okay? Naintindihan niyo ba? Nung pinapako si Jesus, ganyan yung sinabi nila. Pero alam niyo ba, na yung kanilang pang-aasar, ang totoo, hindi nila alam, kino-confess nila talaga yung ginagawa ni Jesus. Yung talagang originally, ang kanilang intention is asarin si Jesus. Pero alam niyo ba, that is a confession of faith. Kasi totoong nagliligtas. Okay? Hindi niya iniisip iligtas yung sarili niya. Nag-gets niyo ako doon? Sabi niyo, but he saved others. O, sinave niya yung iba. Pero hindi niya kaya i-save yung sarili niya. Which is true. That is true. Kapag ikaw nagsishare ka ng gospel, you're not thinking about your own comfort. Hindi mo iniisip yung sarili mo. Kasi kapag nagsishare ka ng gospel, nagsishare ka, tapos ang lagi mong iniisip, baka hindi niya magustuhan yung amoy ko, ngayon, suot ko. Alam mo kapag ganyan lagi iniisip mo, you are not rescuing people. You are not seeking people. You are not saving people. Hindi ka talaga epic pag lagi mong iniisip yung sarili mo. For you to be epic, okay? Para ikaw maging epic, matawag yung sarili mo epic. Okay? Huwag mo isipin yung sarili mo. Every time you share the gospel, every time you share the love of Jesus, the salvation of Jesus, you don't think about yourself. Kasi kapag iniisip mo yung sarili mo, imagine niyo to. Nakakita na yung bumbero? Tinan mo yung katabi mo. Tanong mo sa kanya. Nakakita ka naman ng bumbero? Imagine niyo to. O, tingin kayo dito. Anong mangyayari kung ang isang bumbero takot, mainitan? Anong mangyayari doon? Pag may sunog, tapos sasabihin, takot-takot mainitan na yung pagpawisan niya. Ano? Paano kapag gano'n? Anong mangyayari? Di ba? Ganun talaga kapag nagre-rescue ka. Nakakita lang kayo ng mga lifeguard. Lifeguard, kapag may nalulunod, sila yung sasagi. Paano kung yung lifeguard ng RT? Ay, hindi mo basa. Kasi bago yung short niya. Sige. Ay, may nalulunod. Ito lang bago yung short ko. Ano ba? Iba na lang. Ano mangyari? Patay na. Patay na yung nalulunod. Bakit inis yung sarili? Ganun din kapag tayo nagsisik. Naghahanap ka ng lost. Hindi mahirap mahanap yung lost, mga kapatid. Ang daming lost, ang daming pang hindi ligtas. Bakit yung mahal ko sa buhay, lahat maligtas? Yes or no? Mga kaibigan mo, classmate mo, lahat naman ligtas yan, pupunta man talaga sa langit yan lahat, sigurado ka? Yes or no? So hindi mo pwede sabihin, wala namang lost Pag hindi nakakilala kay Jesus at alam mo, yung buhay niya, kitang-kita, hindi nakakilala kay Jesus, that is lost person. So kung sasabihin sa akin na wala makitang lost sila. No, madali makita. Ang tanong lang, lagi mo kasi iniisip yung sarili mo. Kaya nangyari, hindi mo sila nakikita. Ang totoo, nagpapatay mali siya ka lang. Okay? Tinatapang mo yung sarili mo. Yung sarili mong mata, kaya hindi mo sila makita. So I will tell you this. Gusto mo na maging kakombisyon ni Jesus, which is wala tayong choice. Kasi kapag sumusunod ka kay Jesus, I will make, sabi ni Jesus, follow me and I will make you fishers of men. So, kung talagang nasunod ka kay Jesus, dapat nangingista ka ng tao. Okay, ibig sabihin, dapat may lost, nagsishare ka ng gospel. Ganun talaga yun. Matik na yun. Amen? Matik na yun. Di ba sabihin, pwede ba follow na lang ako? No. If you're not patient, you're not following. Kung hindi ka nagsishare ng gospel, you're not really following Jesus. Because the real mission is to seek and save the lost. But there's a problem. Ito yung problema. Verse next slide. The problem. Matthew 9:36 and 39.
When he saw the crowd, si Jesus to, pagharap niya, he had compassion on them kasi dami sumusunod sa kanya, almost thousands of people. Pagharap niya, sabi niya, he had compassion on them because they were harassed, held, and helpless, like sheep without shepherd. When he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest therefore to send out workers into his harvest. Ang daming lost soul. Sabi, ang dami nang dapat anihin, ang daming pwedeng share, pero konti nang nag-share. Yun yung sinasabi niya. Si Jesus pa lang yung nag-share doon eh. Pagharap niya, ang dami, libo-libo yan. Nasa katawang tao ako, hindi ko kaya lahat yan. Okay? Sa atin din, eh, ngayon wala na si Jesus. Ikaw na yung gagawin ni Jesus ngayon. Sasamahan ni Jesus, ikaw yung mag-share. Kaya lang ito, ang daming lost soul, pero ang konti lang yung mag-share. Konti lang. May mga ilan-ilan, nahihiya pa. Which is true. Diba? Kasi marami tayong mga maling, marami tayong maling paniniwala tulad ng kanina pag-uusapan natin. So hindi na nanonood ng Walking Dead. Walking Dead, nanonood ka Walking Dead. Ano ng latest? Balitaan ka. Ano season na? Season 5? Ikaw, 7? Advance? Walking Dead. Okay? Maniwala ka sa hindi. Maraming Walking Dead sa paligid. Okay? Maraming zombie. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit nasabi? Kasi they are alive but they are dead. Kasi yung tao na wala kay Jesus, they are dead, spiritually dead. They are alive, yes. Nakakausap mo, kumakain, nakakasama mag-dota, kasama mo, classmate, undan. Pero they are dead. Spiritually, they are dead. And one of this day, if they die, literally, physically, they will go to hell. Ang daming walking dead sa paligid. Okay? Kaya ko tabi niyo. Mga walking dead, or sitting dead, or sleeping dead. Sleeping dead. Guys, we must do something. Kailangan may gawin ka. Ang daming anihin, ang daming lost soul. Kaya nga, in-encourage namin bawat isa dito na mag-share ng gospel kasi kung kami lang, hindi namin kakayanin. Aware kayo sa World Cup? Hindi, no, kasi basketball lang pinapanood talaga na, PBA lang talaga, local lang tayo. Ako hindi aware, pero napalitaan ko ito, World Cup is a soccer game. Pero ilan ang player ng soccer? Pagka-soccer, ilan yan? 11 each? 11 each team, alam ko. So there are 22 players sa loob ng soccer field. Pakita lang natin picture. Okay, wag mo na yung ano. Ganyan yung ano, every time na may World Cup, and I think that is yearly ginagawa, meron 22 na naglalaro sa loob ng soccer field at merong almost thousands of people ang nanonood sa arena na yan. Okay, pero alam niyo ba na sa sobrang sikat ng World Cup, hindi lang ganyan kadami, there are 22 million people ang nakatutok sa World Cup. 22 million people. And then, may isang coach yung nagsabi ito, sige, click mo nga. There are 22 players in the field that need rest. And there are 22 million people that need exercise. Which is true. Yung mga 22 players na doon, pagod na gusto ng pahinga. Pero yung mga nagsisigaw lang doon, yung mga cheerers, sila kailangan nilang exercise. That is 22 million people. Ito, I will tell you this. Most of the time, nangyayari yan sa church. Ilan lang yung nagsishare, tapos yung iba nanonood lang. Yung iba cheerer lang. Hindi ba kayo nangaat na minsan kayo rin tatayo sa stage na to? Mamaya may tatawagin ako, may magpapatotoo. Hindi ba kayo na-inspire na sana one time ako rin makatayo sa stage na to, then ako naman yung nag-preach, ako naman yung share ng gospel. Kailangan niyo i-practice. Kasi yun yung pinakamagandang magagawa niyo. You can be epic. Okay? Kasi kala natin, ang paningin natin sa mga leaders, ay hindi, yung pag-share ng gospel para sa mga leaders, sa mga pastor, hindi yung para sa amin. Kami, member lang kami, pa-amen, pag-astrasan kami. Pupunta lang kami, pag-invite, minsan tinatamad kami. Kasi sa mga leaders lang yan, trabaho ng leaders. Kasi ang tingin natin sa mga leaders, ganito, sige. At yung tingin natin sa mga leaders, sige, ganyan tingin natin. Captain Pastoral. Ganyan mga tingin na sa leaders. Diba? Balik mo nga itong kay Carl. Balik mo kay Carl. Akala mo dyan.
gospel. Kala natin ganyan. Di ba? Sa mga leaders lang yan, kaila pastor lang yan, kaila pastora lang yan, sa mga leaders, sa mga ICG leaders. Yan yung isa sa mga paniniwala natin na matagal natin pinaniwalaan. I will tell you this. Tagalin mo na nga dyan. Oh, binalik ko. Okay. I will tell you this. Nung kinausap ni Jesus, ang kinausap ni Jesus, nung sinabi niya, go and make disciples, hindi sinabi niya yung mission, the Son of Man came to seek and to save the lost. Hindi niya kinakausap yung mga leaders. Maraming mga tao nun. Malakas boses niya, lahat kinakausap niya, ordinary people. May talent o wala. Lahat kinakausap niya. So hindi mo pwede sabihin na para lang to sa amin. Gusto ko lang linawin, gusto ko lang linawin, ano ba ang trabaho namin? Total naman, pinagbibintangan niyo kami, akala nyo, kami lang may trabaho mag-share ng gospel. Nilinawin ko lang. Ito yung trabaho talaga namin. In Ephesians chapter 4, verse 11, ang trabaho namin, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, the teachers. Anong trabaho namin? To equip His people for work of service. So that the body of Christ may be built up. Ang trabaho namin, kami bilang mga pastor, mga teacher, mga leader ninyo, to equip you. Okay? Ang gagawin lang namin, i-equip kayo. Nagtuturo kami dito, nagdi-discipleship training tayo, in-equip namin kayo. Para saan? For you to work. Work of service. Tine-train namin kayo, hindi para umupo. Kailan kami nagturo dito, tinuruan namin kayo kung paano pinakamagandang upo. Kailan kami nagturo, kailan sabihin nyo? Tinuruan ba namin kayo paano magandang upo? Wala. Kung saan magandang tambayan? Wala kami tinuro namin share the gospel. Ito, alamin nyo to. Ganito kayo kamahal ng Diyos. Ganito siya namatay. Anong gagawin nyo? Ituro natin. Amen. Amen. Hindi kami nagtuturo dito na tumambay. Ang lalaki na natin dito. Lalaki nyo na, lalaki tayo. Amen. Kilos-kilos. Amen. Sabi mo sa tabi mo, kilos-kilos. Kilos-kilos. Ang tingin kasi natin sa church, parang restaurant, na pagdating mo dito, mamimili ka ng di ba? Mamimili ka ng magandang pakinggan, maganda kaya yung praise and worship, maganda kaya yung nagpa-praise and worship. Parang restaurant yung dating mo, pagdating mo dito. No! Ang church ay isang kantin. Pagpagod ka na, dahil na tayo mong asineran sa labas napagod ka. Pupunta ka ng church, i-empower mo yung sarili mo, kakain ka ng Word of God. Ang church ay hindi isang restaurant. Ang church ay isang kantin para sa mga worker. Amen. So pag pupunta ka dito, make sure na gutom ka sa Word of God dahil nahigop yung lakas mo kasi dahil mong sineron, parang gusto ko naman, ako naman yung i-feed. Amen. Amen. So kung sa buong linggo, mula Lunes hanggang Sabado, nakipagtawanan ka lang sa classmate mo, cutting ka ng cutting, dota ka ng dota, pupunta ka dito kasi pagod ka physically. Okay? Pagod ka. Kakataka sa teacher mo. Okay? Pero hindi ka pagod spiritually. Ang church ay para sa mga workers na handang maglingkod kay Jesus, handang mag-share ng gospel. Amen. Amen. Kaya ka pupunta dito kasi Lord, kailangan ng panibagong lakas. Bukas papasok ako, ang dami ko namang classmate na dapat share. So kailangan ko ng lakas kasi kung ako lang, hindi ko po kaya. Kailangan ko po kayo. Amen. Amen. Meron pa, ano pa yung dahilan natin? Indifference. Kung sinabi indifference, namimili ka ng share. Lord, mukhang parang papunta na talaga sa impyerno yung buhay na, wala nang pag-asa yan. Iba na lang. Tapos pagtingin mo, Lord, masyadong bata. Ano ba yan? Matanda na ako. Pagtingin mo, masyadong matanda naman, Lord. Grabe naman. Ano gusto mo? Saan ka ba talaga? Diba? Well, dami na reason, diba? Lord, may tattoo sa ilong eh. Paano ba yan? Parang namang parang paparayin naman ako. Dahil ano mo pinagpipilihan mo, diba? Imagine yung tattoo sa ilong. Anong tattoo ba yan? Guys, enough for reasoning, enough for excuses. Sabihin mo sa katabi mo, tama na ang dahilan. Tama na ang dahilan. O sa kabila, sabihin mo, tama na ang palusot. Tama na ang palusot, bro. Amen. I will tell you this. Ito yung isang quotation na basa ko. Ito, basahin natin. Hindi yan. Hindi yan. Sinalik mo pa. Okay. Ito yung quotation. The gospel is like a grenade. It doesn't matter who puts the pin, it's going to
explode. Pag nakahawa kayo ng granada, mamimili ba yung granada kung sino hihila para sumabog siya? Di ba? Kahit sino naman humila niyan, kahit pangit. O katingin, di ba? Kahit hindi ganun katalino, kahit hindi ganun kaaral. Di ba? Sasabog yan once na hindi na mo. Tama? Amen ba? Amen ba? Amen. Granada, grenade. Wow. Diba? Oh, sige. Yung gospel, yung magandang balita, yung good news, yung ginawa ni Jesus Christ, pag pinunita mo yun sa iba, hindi importante kung hindi ka magaling magsalita, kung ikaw ay utal-utal pa. Okay? Okay, hindi mo alam kung paano yung A, B, C, D. Hindi mo na kailangan aralin yun. The moment you share the gospel to anyone, that is like a grenade. Okay? It doesn't matter kung ano ang tinapos mo, hindi ka pa nakatapos o ano, yung paraan mo ng magsasalita, it will explode. Amen? So kaya huwag mo sasabihin, paano na yun? Humahatching ako, every time nagsasalita ko, every 2 minutes, humahatching ako. Baka mahatchingan ko siya. Ito, umiwas ka na lang, mag-hatching, teka lang, tapos sabihin natin, ito si Jesus, mahal na mahal ka. Pag dati ng 2 minutes, hatching ka naman, hatching, o, di tuloy mo. Amen? Amen. Tama na yung reasoning, ang daming nawawala, ang daming loss, ang daming pupunta sa impyerno. Unless kung may gawin ka, wala pupunta sila sa impyerno. Sino dito, you love science. You love science. Favorite subject mo, medyo, okay, medyo lang science. Okay. Medyo. Sino medyo? Science. Gusto ko medyo science. Okay. Science. Yung iba, ayaw sa science? O, siguro nadaan. Alam niyo yung word na inertia? Ano yan? Ano yung inertia? Oh, sige. Para hindi na kayo nahihirapan at hindi na inertia. Oh, sige, next. Inertia. A property of matter by which it remains at rest or in uniform motion in the same straight line unless acted upon by some external force. Paano natin yan i-apply ngayon sa pinag-uusapan natin? Maraming tayo, nabubuhay tayo sa inertia. Most of the time. Why? Kasi maraming pupunta, same straight line, papunta sa impyerno, diretso, wala kang ginagawa. Okay? I will tell you this. Sana no, i-apply natin itong word na to, science. Pwede palang i-apply yan sa pag-i-evangelize. Do something para mabago yung direction nila. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, do something. Do something. Romans 10:13-15. Okay, Romans 10. Basahin natin. Practice ulit tayo ng pagbabasa. Sabay-sabay. Everyone, take 1, 2, 3, go! Everyone who calls on me to the Lord is saved. How can they call on the one who never believed? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching? Wala na. Meron pa yan. And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Balikan natin yung una. Okay, napansin niyo yung progression ng mga tanungan na sabi, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Paano daw masasave? Call. Those people who will call the name of the Lord will be saved. Pero ang tanong, how then can they call on the name of the Lord? Okay, kung hindi naman sila naniniwala. Tama? Sundan niyo ako dito. Sundan niyo ako para may participation tayo. And how can they believe? Okay? How can they believe the one of whom they have not heard? Paano nga naman sila maniniwala? Paano sila tatawag? Hindi naman sila naniniwala. Paano nga naman sila maniniwala? Eh wala naman ano sila naririnig. And then next, how can they hear without someone preaching to them? Paano sila makikirinig? Paano nila maririnig? Wala naman nagsasabi. Lahat tayo tahimik. Gusto natin may maligtas. Amen. Gusto mo maligtas si mama mo, tama? Tahina, ayaw, galit. Gusto mo maligtas si mama mo, tama? Amen. Si papa mo. Amen. Tahina, galit. Gusto niyo si papa, tama? Maligtas. Amen. Never mind the galit o yung may bitterness o may nakaraan ka. Importante, makasama mo siya sa lahi kahit ano pag ginawa niya sa'yo. Amen? Amen. Yung mga kapatid po, kahit matalas kayo tatalo, gusto mo naman siya maligtas, tama? Amen. Amen. So sabi nila, paano naman nila, paano sila tatawag kay Jesus para sila maliligtas? Wala naman nag-share sa kanila eh. Diba? Wala naman nagsasabi. Kung ano na pinag-uusapan nyo, COC kayo na COC. Diba? Ang saya-saya ninyo. Hindi mo malaki nito si Jesus. Diba? O
Yung next. Sabi, how can everyone preach unless they are sent? Ito sinasabi ko sa inyo, tingin sa akin. Hey. Sinesend namin kayo. Kaya hindi nyo masisisi. Sinasabi na namin sa inyo, i-share nyo yung gospel. We are sending you to your family, to your classmate, to your school, to your workplace, kung saan man. Sinesend namin kayo. Okay? Sinasend namin kayo. Ang problem is, sinend ka namin kayo, pero hindi pa rin kayo nag-share. Okay? Ito sabi, as it is written, how beautiful are the feet. Ang ganda daw ng paa ng mga tao na ang dala ay good news. Tingnan mo yung tabi mo, tanongin mo, maganda ba ang paa mo? Huwag mo hawakan yung mukha. Paa ang pinag-uusapan natin. Okay? Paa. Okay? Sino dito sa unang tingin mo pala sa katabi mo, maganda paa nito. Sabi ni Jesus, ang ganda daw ng mga paa. Alam mo, ito ay sa survey. Ang isang average na tao ay merong 10,000 steps a day. 10,000, that is the average bilang ng isang. So, kung pagsimula nung gumising ka ng umaga, tinapang mo yung paa para mag-toothbrush o maghilamos, bilang na yun doon, 10,000 a day. Ang tanong, saan mo ginagamit sa mga steps yan? Saan ka pupunta? Sigurado ka ba na may pinuntahan ka man lang kahit isang soul para i-sharean? Amen! Para nakausapin, para sabihin na God loves you, Jesus died for you. May sinabihan ka bang ganyan? O baka yung 10,000 steps na yun kung saan mo pinunta? O paulit-ulit ka na lang doon sa pinupuntahan mo. The same place, the same date, the same work, or the same activity, walang kasawaan, ganun pa. So I will tell you, huwag mo sayangin. Amen ba? You can be epic because God is with you. God is an epic God. He is remarkable. Jesus is the present God. He is heroic God. And Jesus is with you, therefore, pwede ka rin maging epic. Amen. Actually, may isang kwento. May isang bata na lumaki sa ang kanyang tatay ay hamak lang na karpintero. Kaya yung mga tingin sa kanya ng tao sa paligid, mga kapitbahay niya, is hindi maganda, mababa lang yung tingin. Pero nung lumaki siya, pinatunayan niya na hindi siya isang ordinaryo lang na tao. Okay, kahit anak siya ng karpintero, alam niyo, naging bartender siya. Nung lumaki siya, naging bartender siya, nagpa-feeding program siya, 5,000 katao pinakain niya, naging weatherman din siya, parang pag-asa lang. Okay, naging fisherman din siya, naging teacher, naging preacher, naging exorcist. Ano yung exorcist? Sila yung sila yung exorcist. Nililinisip lang kayo. Ano yung exorcist? Sila yung nagpapalayas ng mga evil spirit, tama, di ba? And then, ano ba ginawa? At the end of his life, he died. He died not only for himself, actually not for himself, okay? But for everyone, anyone. Sino? Jesus. Jesus Christ. Kaya kung sisisihin yung family mo na, lumaki lang ako sa nahamok na pamilya, wala nang pangalaman. No, Jesus. Ordinary yung pamilya, hindi ganun sila kayaman, pero nung lumaki siya, pinatunayan sa iyo, I can do epic things. Okay? Hindi porket Diyos siya. Okay? Tandaan nyo, nasa katawang tao siya nun. Limited. Okay? Ito man sabi. Ito sabi ni Jesus, nung namatay siya, bago siya mamatay, actually, ito yung sabi niya. John chapter 14, basahin natin, 1, 2, 3, go. Verily, truly, I tell you, whoever believes in me, do the works. Wow, sabi ni Jesus, kung maniniwala lang kayo, you can do even greater things. Ano yung ginawa niya? May milagro siya, nagpapagaling siya ng may mga sakit. Okay? Nagdiligtas siya ng mga tao. And sabi ni Jesus, if you believe in me, you can do even greater things. Higit kaysa sa ginagawa ko dito. Do you believe that? Do you believe that? Sabi ni Jesus, kung epic na, parang epic na yung tingin nyo sa akin kasi kung galing yung ginawa ko, you can do even greater things. Super epic. You can be super epic. Okay? Amen? Do you believe that? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Amen. And as we end,
Gusto ko panood sa inyo itong video na to dahil this is 7 minutes. Yung iba dito na panood na to. Pero again, I will encourage you. Kung ang tingin niyo pa rin sa sarili niyo, parang, baliwala kayo sa mundo, Lord. No, you can do something great. You can lead someone to Jesus. That is the greatest thing na pwede niyong gawin. You can be epic because Jesus is an epic God. Jesus with you, you can do even greater things, sabi niya. Amen? O tingin niyo sa akin, bago tayo manood. Dito sa church na to, lahat ng kabataan, lahat ng member ng Youth of Place for God, dapat walang bench warmer dito. Kung sinabing bench warmer, nakaupo ka lang. Kumbaga sa basketball, yung iba naglalaro na, nag-share na ng gospel, pero ikaw, nakaupo ka pa rin, ilang taong ka na dyan. Lagi mong sinisave yung upuan na yun kasi yun yung paborito mong upuan, I will tell you. Dapat walang bench warmer. Amen. Sabi mo sa katabi mo, walang bench warmer. Walang bench warmer. Okay? Walang usi. Ano yung usi? Usisero, usisera. Hindi usilid ka lang, gano'n naman nila, balita ka na ng balita. Ikaw naman gumawa. Amen. Amen ba? Amen. Share the gospel. So as we watch this film, 7 minutes. Maituturing ang Pilipinas na isang bansang kumikilala sa mga kababaihang tumatak sa ating kasaysayan at nagbigay karangalan sa ating bansa. Ilan dito sina Gabriela Silang, Melchora Aquino, Trinidad Tecson at Patrocinia Gamboa. Sa kasalukuyang henerasyon, isang grupo ng mga kabataan ang tila sumusunod sa yapak ng mga bayaning ito ng Pilipinas. Tinatawag nila ang kanilang grupo na History Makers. Layunin nila ang mailapit ang lahat ng kabataan ng kasalukuyang panahon patungo kay Jesus sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Ilan sa mga nagsimula nito ay ang magkakapatid na sina Faithy, Lovely, Kenneth at Mitchell Santiago. Yung transformation na na-encounter ko sa Panginoon, sabi sa akin na from mayabang, from feeling ko makukuha ko lahat, from feeling ko kaya ko lahat, sabi ng Panginoon, na pinili kita and i-accomplish ko yan, of course, through you, pero ako gagawa ng lahat. I feel humbled that the Lord is using us to empower the youth of the Philippines. I feel, hindi yung, wow, ang galing. No, Lord, ang tindi mo, ginagamit mo kami. Ang pinaka-binago sa akin ni Kat, tinanggal niya yung dream ko sa mundo. Ang ginawa niya, pinalitan niya na, hey, yung dream mo sa sarili mo, makakamit mo yan if you will start to dream my own dreams. If you start to do my dreams for your life. Nag-ministry ako, I started to win souls. I started to, palaguin yung History Makers or yung church ni God. God impressed to me that, hey, Kenneth, you can win media for me. You can win media for Christ. And after that vision, I started to have my own cell. I started to preach. I started to grow myself. I kept running on the purpose of God for my life. And then, na-aksidente ako. Nakita ko na, wow, si Lord ang humahawak ng buhay ko. Kaya pala niya pina-experience lahat sa akin to. Kasi may malaki siyang purpose sa buhay ko. And that is nga to be an instrument, a young model sa mga kabataan. Tinugon ng magkakapatid na Santiago ang tawag ni Jesus sa kanilang buhay na maging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Sa gitna ng kanilang paglilingkod, ilang mga pagsubok din ang kanilang kinaharap. There's this time that literally napagod ako, literally nahulog ako, literally feeling ko, Lord, yung sinasabi mo sa aming fulfillment, yun na nga, nung promises mo sa amin, hindi na siya siguro maaabot. Kasi dumating sa point na talagang wala na kami pag-asa. Hanggang dito na lang kami. Siguro hanggang 200 na lang kami. Hanggang 300 na lang kami. But binigyan ako ng isang word ng Diyos, and that is hope. Sabi niya, pag-asa. And grabe, we dreamt again of the multitudes. Muling nagtiwala ang History Makers sa pangako ni Jesus sa kanilang grupo. Simula noon, di akalain ng magkakapatid ang napakabilis na paglago at pamumunga ng kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Just imagine this, I have 24 who preach the gospel sa lahat sa mga classrooms. And yung 12 nila nagpipreach din, grabe yung fire na duduplicate sa iyo. Nagulat na lang ako, Ate Ken, nandito kami sa campus na to, susunod ka ba? It was, parang sabi ko, Lord, it was a fulfillment. It was a trophy.
Dahil sa pagpupunyagi ng grupong History Makers, sa loob lamang ng 3 taon, maraming kabataan ang nagsuko na rin ang kanilang buhay kay Jesus. Isa na dito si AU. Noon, umiikot lang ang buhay ni AU sa barkada, alak at pagkahumaling sa computer games. Nag-share sila doon ng Word of God. Sabi niya doon, hindi pumatay ang pinakamabigat na kasalanan. Mas mabigat doon ang maging bulag ka sa kasalanan. And that moment, I felt na I was really convicted. Sabi ko kay God, Lord, bakit ako? Lord, bakit ka namatay para sa akin? And then sabi ni God sa akin, anak, kasi mahal kita. And nung narinig ko po yung mga salitang yun, grabe, lumuhod po ako sa harap ng Panginoon. Iniyak ko lahat ng kasalanan ko at humingi ako ng tawad. Isa din sa mga kabataang binago ng Panginoon sa tulong ng History Makers ay ang dating satanista na si John. Super ang galit ko, super ang pagre-rebelde ko. So, I feel so lost, full of darkness, parang ang sarap-sarap ng kasalanan. Meron akong isang friend na nag-invite sa akin, sabi niya, John, pumunta ka naman ng church, babaguhin ka ni Lord. When I encountered God, I knew one thing that became the most important thing of my life, is kahit pala ang isang satanista ay minahal ng Diyos ng buong buo. And because of that, I cried, I surrendered wholly to God. Sabi ko, Lord, ikaw na ang mamahalin ko. Lord, wala na akong ibang pagsisilbihan kung hindi ikaw. Habang buhay na pagbabago ng kabataang Pinoy ang layunin ng History Makers. Para sa kanila, wala nang masihigit pa sa tagumpay na maipakilala si Jesus sa makabagong henerasyong ito. The History Makers present about Jesus Christ as alive, real, and He is really in the business of changing even the worst person you can ever think of. At hindi ako titigil hanggat hindi ko natatapos ang binigay mong mission para sa akin. I don't care about the world. All I care is about Jesus is in me, and I can impart this love sa tao na nakakasalamuha ko. Mangarap ka sa Panginoon. See your dreams fulfilled. Dream of impossible things. Dream of big things that were never done before, and you will never be the same again. So iniisip mo pa rin ba na parang wala kang kwenta, parang pag-date mo yung classmate mo, wala nang pag-asa. Ito sabihin ko sa'yo, even yung satanista kaya baguhin ni Jesus. Even kahit satanista pa. Okay? Kaya kamisyon natin yung mga yun. Yung mission na ginagawa nila, mission ni Jesus, yung din yung ginagawa natin. Mga simpleng kamataan, mga kababaihan. Hey, mga kababaihan. Sa palagay mo pa, wala kang boses. Parang sa school mo, wala kang boses. Sa family, wala kang boses. Those are girls, mga kababaihan. Pero nagpag-amin sila sa Panginoon. Ang ginagawa nila, sabi ni Faithy, kala namin 200 na kami, 300, tinutukoy niya yung youth service nila. Kala, gano'n na lang kami. Okay? Pero hindi, pinalago pa sila. Bakit? They go. They share the gospel to anyone, to any people. Sa mga school, nagpupunta sila, nagbabayroom sila. Pagka break time, imbis na nag-iingay yung mga tao doon, yung mga kabataan, nag-break time, papasok sila doon, they will share the gospel. Sa inyo, anong gagawin ninyo? Nothing will change kung wala kayong gagawin. Okay? You must do something. So ito yung challenge ko sa inyo. Kahit yung pagdadala lang ng church, ng tao dito sa church, mga kabataan, you can do that para lang mawin sila. Don't ever say na walang pag-asa yung tao na yan, pero yun yung kahit satanista, kaya baguhin ni Jesus. Gawin mo lang yung part mo. Everyone, let's all stand up, we will pray.